nagtatanong sa akin, no, ano daw yung crowd reactions versus my expectations, no. Um, Medyo ano lang to, mabilis lang na explanation ko, no, para sa akin. Tatry ko lang maging 10 minutes, Um, ang crowd kasi diyan iba-iba, no, guys. May mga comedy crowd, ibig sabihin pumunta yung crowd doon, yung audience doon kasi gusto nilang matawa. Sanay na silang manood ng comedy, may mga sinusuportahan na silang comedian, may mga tropa na sila doon. So para na silang suki, okay, suki ng comedy. At madalas nga dyan, karamihan ng mga comedy fans nandun sa mga Comedy Manila, Cool Pals, Comedy Crew. So kasi sila na yung mga nauna, no. Yung Insanity bago lang to pero sobrang titindi nito, no. Yun, yung mga yung comedy crowd na yan, sobrang dali na lang patawanin yan kasi ano na sila madalas na silang manood at talagang malakas na talaga silang tumawa. Bukod sa kilala nila yung bukod sa idol na nila yung mga nagpe-perform, talagang mas nagaganahan silang tumawa. Parang yung concert, no? Kung nagko-concert diyan ano bang mga banda ng basta yung paborito mong banda. So pag nagpe-perform diyan, talagang tatalon ka, hihiyaw ka, 'di ba? Kasi idol mo sila, no? So parang ganoon 'yan. Yun yung isang audience, isang crowd, comedy crowd sila. Meron naman talagang yung mga hindi comedy crowd. Ano ba tawag doon? Hindi sila first time lang manood o kumakain lang sila tapos biglang may performance pala doon, may comedy pala, o kaya napadaan lang, o kaya na-invite lang, o kaya talagang busy sa trabaho tapos in-invite ng friend para manood. So yun lang naman, kaya curious kaya pumunta sa show. So yan yung mga sila tinetest pa nila kung maganda pa talaga yung tinetest nila kung maganda pa talaga manood ng stand-up comedy sa live. Okay? So, yun. Yan yung mga medyo mahirap patawanin kasi bukod sa hindi pa sila marunong mag-intindi ng isang joke. Medyo hindi patatawa yan. Okay? Kasi ang iniisip nila, kung sino yung mga napapanood nila sa movie, ganun yung comedy. Pero ang stand-up comedy kasi, yung point of view stand-up comedy na dito na ginagawa sa Pilipinas, no, yung katulad mo kay Jokoy, di ba, yung mga ganyan, may yan, premise, setup, punchline. So ang audience kailangan mapanood niya yung premise, yung setup, saka punchline para matawa sila, no. So kung ang audience mo ay isang hindi nga comedy crowd, medyo hindi sila marunong, di ba? Pag hindi nila napanood yung premise mo o hindi nila naintindihan kasi yun pala, kailangan talaga intindihin yung premise, setup, punchline, no? Isa lang doon ang hindi nila naintindihan o isa lang doon yung biglang may ginawa sila, kumakain sila na hindi nila alam na kailangan pala iintindihin mo yung sinasabi ng comedian, no, para matawa. Kasi may mga audience kasi nakakala nila punchline lang yung kailangan nila marinig, di ba? Di ba? Premise lang yung naririnig tapos may pag-usap na sa katabi. Kasi hindi nila alam na kailangan talaga focus kayo sa panonood ng performance ng isang comedian. Okay? Para matawa kayo. Hindi pwede kikilitiin na lang namin kayo, di ba? So yun yung mga mahirap patawanin, lalo na yung kumakain lang sila sa restaurant tapos bigla kayo magpe-perform. Yan yung mahirap gawin kasi malay mo mga bad trip pala yung mga yan, gutom na gutom, kumain lang
tapos nagmamadali pala. Yan yung mga mahirap na ano na audience kasi pipilitin mo silang matawa para magstay sila. Kaya pag hindi natawa sa isang comedian yung isang table na yun, no, alis na yung mga yan kasi kawawa na yung mga nasa dulo na comedian, di ba? So kaya ang ginagawa ko dyan, pinapauna ko yung mga malalakas na comedian para at least yung mga audience na nandoon sa restaurant hindi mo na umalis para abangan pa nila yung pinaka magaling na performer sa dulo. Yung headliner, no. So yun lang naman nung meron pa palang meron pa isang audience, no. Ito naman yung mga halo-halo, kumbaga nasa corporate show pero mahirap patawanin to. Ito yung pinakamahirap sa mga na-experience ko, yung corporate kasi yung audience dyan, pumunta lang sila dyan kasi dahil sa event, dahil sa kasal, dahil sa my birthday, dahil sa Christmas party, yun yung pinunta nila dyan. So kung ikaw ay isang comedian na hinire ng isang event coordinator, producer ng event ng corporation, HR ng corporation, di ba? So pag ikaw ay hinire, kailangan mo talagang patawanin silang lahat. Wala kang ine-expect na iba, bawal ka magsama, dapat ikaw lang o kaya dalawa lang kayo. Kung sino lang magpe-perform, tapos cameraman mo, ganyan. So nakakabayan. Kaya kailangan sobrang galing mo na bago mo tanggapin yung gig na yan, no? At yun nga, mahirap silang patawanin kasi halo-halo yan. May mga bata, may mga matatanda, may mga matataas yung na pinag-aralan, di ba? Mga businessman, mga worker, mga empleyado ng basta iba, halo-halo talaga, no. So yung iba dyan, comedy crowd, mga comedy fan, pero lang yan, hindi mo alam kung nasan sila dyan, kung sino sila dyan, no. May iba naman dyan medyo nakapanood na ng isang beses. Yung iba naman dyan wala talagang kaalam-alam sa comedy, kung hindi yan nga, wala kang kaalam-alam. Tapos meron din namang mga tao dyan sa corporate show na nakapanood na at kilala nila sa Vice Ganda. So ang akala nilang stand-up comedy ay yung puro laitan, ganyan. So marami talagang kalaban. Maraming sa isip mo diyan. Kaya dapat magaling kang mag-perform, okay? So yun lang naman. Pero para sa akin, no, ang mas gusto kong performance, ang gusto kong mag-perform sa corporate show kasi masanay ako dun kaya marami kumukuha sa aking client So kung gusto niyo matest kung gaano ako kagaling, PM nyo lang ako, kaya message nyo ako sa Facebook, sa Instagram, okay? At mura lang naman yung PF ko, okay? Yun lang naman. Salamat.